22 to 23. Verse 22. Mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng mandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Verse 23, ang mga ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ay siyang nagpaparumi sa kanya. Amen po. Okay, amen. So, ano po siya sa Tagalog, ano? Basahin ko po siya sa English. Basahin ko po siya sa English. Ang sabi niya po dito, thieves, sabi niya, covetous, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, 23. All these evil things come from within and defile the man. Di ba po napag-usapan natin ano yung defile? Pag sinabi nating defile, no, tayong mga mananampalataya, no po, dinudungisan tayo, no po, ng mga unclean spirit. Amen. So dito makikita natin, tututok lang po tayo sa evil eye, no po, dito sa evil eye. Sa Tagalog kasi ibang ano niya. So, yung mga evil eye na tinatawag, ito yung mga parang mga mata, no? Mga mata na inggitera. Alam niyo po yung mga ganon na ito yung mga mata na lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay sa'yo, kinainggitan nila. Evil eye, no po? Na kaya ang gusto nila is lagi kang mapabagsak, hindi sila natutuwa na umaangat ka, no po? At that is ano yung bilang mga mananampalataya, maraming ganun sa paligid natin. No po, na hindi natin namamalayan. It is knocking our doors na hindi natin namamalayan, no? Na may mga tao that they envy, andun yung kanilang mga inggit, no po? Sa mga people, lalo na sa mga nabe-bless, pag nakita nila na nabe-bless ka. Kaya dito, pinag-iingat tayo, no? Sa mga paligid natin, merong mga evil eye, no po? Na nakakasama tayo, nakakasalamuha tayo, nakakabahagi natin, no po? Na hindi natin namamalayan. No, at pinag-iingat tayo ng Panginoon dito kasi ito yung mga tao na kapag nagsishare ka ng mga ano mo sa buhay, andun yung negativity na reaction nila. No po? Sila yung mga tao na mahilig mag-destroy and mag-disappoint sa'yo. Ito yung mga tao na may mga evil eye, no, na hindi nila namamalayan. Andun yung kanilang envy, yung pride nila, no, na nananakaw nila, nakikita nila lagi yung negative sa tao. Imbis na positibo, nagkakaroon sila ng unclean na mind, 'di ba? Unclean na reaction doon sa para sa iyo, no? Ayaw nila na napupulpil mo yung mga bagay na alam nila na may abilidad ka at alam nilang may impluwensya ka. No po? Sinabi ng Panginoon ano sa Psalm 32:7-8. Makikita natin doon. Basahin ko lang po. Sabi niya dito, sa Psalm 32, 7 and 8. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Na po? Yung mata ng Lord lagi pong nakaguide sa atin. Na po? Kaya ang trabaho ng evil eye is to misdirect you. No, ini-misdirect ka niya kasi hindi ka naman niya pwedeng galawin bilang anak ng Diyos, no? Hindi ka niya pwedeng galawin. Kaya ang kaya niya lang gawin sa'yo ay i-misdirect ka. Kinakasangkapan niya yung mga tao na nasa paligid mo. Kinakasangkapan niya yung mga tao na para ma-misdirect ka, yung mga bagay, yung mga tao na malalapit sa'yo. No po?
Si Saul, 'di ba, kinasangkapan kay David. No, ginagamit niya yung mga tao na malapit sa'yo. Sometimes, hindi mo namamalayan nasa surrounding mo. Sometimes, hindi mo namamalayan, no po, nasa circle siya ng pamilya mo. Sometimes, nasa circle siya ng ministry, no, ng mga kapatiran, no po, ng mga kaibigan, no. Yung evil eye, ganun siya sinesend, ano, he can ruin your life nang hindi mo namamalayan. No, kaya ang kinakailangan natin hingin sa Panginoon kapag ganito, yung divine protection. Kasi ang kalaban, they look outside. Ang kaya nilang tingnan yung sa outside appearance natin. Hindi nila kayang maagaw yung inside natin kasi hindi naman nila nababasa yung ating mga inside, no? Sa outside look natin, they envy, naiinggit sila no sa mga meron tayo, 'di ba? Kaya hindi lahat ng bagay kailangan nating sinasalita or sinasabi or sinishare sa ibang tao. Kung matatandaan ninyo, si Jesus, nung 12 years old siya, ang narinig niya lang na kwento sa kanya, nagpunta siya sa sinagog nung age 12 siya, hindi ba? After ng age 12 niya, tahimik na ang kwento ni Jesus. No, hindi mo na nalaman, hindi na nakatala sa Bible kung ano mga ginawa ni Jesus that time. No po? Hindi siya nakatala, hindi siya nakalagay sa Bible. No, kaya lumabas na lang siya nung babautismohan na siya. Silent si Lord that time. No po? Kasi nga, hindi alam ng mga tao kung anong ginagawa niya doon kasi may mga bagay na dapat hinahide mo. No, yung mga plan mo sa buhay mo, 'di ba? Yung mga ginugusto mong mga hakbang sa buhay mo kasi maraming evil eye sa paligid mo. Maraming tao na hindi sila natutuwa. Hindi sila natutuwa sa pagtaas mo, hindi sila natatawa. Kaya dito, na tinuturuan tayo ng Lord na ang una, proteksyonan mo, 'di ba? On how your mouth shut. Ingatan mo 'yung bibig mo. Proteksyonan mo 'yung bibig mo na nakatikom siya. Hindi lahat ng bagay kailangan mong i-share. Kasi hindi lahat ng pinagkukwentuhan mo, wala siyang inggit sa'yo. Sometimes, even you are mananampalataya, they have envy sa'yo. Kaya may mga mananampalataya na bakit tuwing nagsasabi ka ng mga plano mo, puro negative yung sinasabi nila. Hindi sila naka-align sa sinasabi mo, 'di ba? There is negativity na sa mindset nila na naku, hindi ka magtatagumpay sa mga ganyang plano mo. Yung mga ganon, hindi sila nakaano sa iyong plano, no? Hindi sila nakaano sa mga sinishare mo sa kanila na imbes na i-build up ka nila, oh, let's pray for that, yung mga ganon. Andoon mapapansin mo, ano po, paano mo ba makikita kung ang isang tao na yun ay may evil eye sa'yo? Na, alam niyo po, ang mga tao na may evil eye, na sila yung ayaw nila na umaangat ka. Ayaw nila nang nag-ooperate ka ng paangat. Na gusto nila, kasi may mga tao na gusto nila, sila yung sumisikat, no? Parang ang feeling nila sa paglilingkod is competition. No, sometimes ganun. Kaya ang nangyari sa mga mananampalataya nowadays, 'di ba? Maraming mga nag-aaral, no? Maraming nag-aaral hindi para mag-unite ang body of Christ, kundi minsan nagiging dahilan pa 'to para magkaroon ng division. Kasi akala nila, yung iba kapag natututo na, no, ang tingin nila nagyayabang ka na, 'di ba? Ang tingin nila sa'yo nagmamataas ka na, 'di ba? Kasi mas marami kang information na nalalaman kasi gusto mong idig. Pero ang tingin ng iba doon iba. No, yun yung mga tao na may evil eye. No po? Ganun sila mag-operate. Katulad ng mga tao na sometimes they don't know that they have the witchcraft. Hindi nila alam na meron pala silang witchcraft na activities. Alam nyo, no, pag inanon nyo pala ang witchcraft, hear me by the Spirit of God. Hindi ko kailangan ng tenga ninyo bilang mga flesh. Ang kailangan ko pong maunawaan ninyo yung by Spirit. No? Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Kasi hindi nyo to mauunawaan kapag lagi kayong nasa laman lang. No po? Kasi we are born from above. If you are truly born again, no, dapat alam mo na you are born from above. Hindi ka na born na dati kang si Ate Jane, di ba? Hindi na ganon. Ang mind mo dapat you are walking by the Spirit. No po? Ang witchcraft,
Ang ibig sabihin pala ng witch, it is division. Ang ibig sabihin ng craft, it is production. Kaya gumagamit sila ng mga bagay na kinukuha sa'yo o binibigay sa'yo using the craft, no? Using yung mga bagay kasi ito yung production nila of division. Kaya may mga naiinggit, 'di ba, ng mga witchcraft, hindi nila namamalayan. They have the spirit of witchcraft, no? Ang gusto nila, nagkakaroon sila ng evil eye kasi ayaw nila na masaya nagsasama ang mag-asawa, no? Ang ginagawa nila, they making things na pwedeng maghiwala yung asawa na yun. No? Nag-ooperate sila. Nagkakaroon sila ng operation by using witchcraft. Sabi ko nga sa inyo, yung mga evil, ginagaya nila yung way ng kapangyarihan ng Diyos dahil nag-o-observe sila sa atin. They know how the power manifestation. No? Kaya yung division na ginagawa nila, tingnan nyo, alam nila kukuha ka ng panyo. Di ba? Sa pagkain, dinadasalan nila. No? Yun yung production nila, tapos kunyari binibigay nila sa inyo. No? Tapos ano mangyayari sa inyo? 'Di ba yung iba sumasakit na yung tiyan, 'di ba? Yung iba suka na ng suka, yung iba hindi makabuo ng anak. No, alam niyo 'yun? Yung iba bakit ang gulo-gulo ng pamilya kahit nung una hindi naman gano'n, no? Hindi mo namamalayan, nakakilala ka pala ng taong may evil eye at the same time may witchcraft sila. Kaya gusto nila mag-divorce kayo, ayaw nila ng maayos kayo, 'di ba? Nakakamit ka ng ganong tao na ang nangyayari sa'yo, they set on you on the trap. They misdirect you. No, kasi alam nila na may lead ka ng Diyos eh. No, kaya ang gagawin nila, guguluhin nila yung environment mo to defile you. Dinudungisan nila kasi alam nila na malinis kayo. Kaya ang ginagawa nila, they looking for something na pwede nila kayong madungisan. Kasi hindi sila pwedeng mag-manifest sa inyo because you are truly a born again. Kung ikaw ay tunay na born again. No? Kasi ang tunay na born again, umaalis sa kasalanan. Hindi sumasawsaw sa kasalanan. Napaulit-ulit po niya naririnig ng mga tao. Ang tunay na born again, hindi nangangalunya. Ang tunay na born again, ano pa yung sabi doon kanina? 'Di ba? Wala silang wickedness. No? Hindi dapat tayo mapanira. Hindi tayo mapanira ng tao. Nang wala tayo dapat ng gossiping. Nang wala yun sa atin. Hindi tayo dapat naninira ng kapwa natin. Kundi dapat iniingatan natin sila. No? Ang tunay na mananampalataya at tunay na born again, umiiwas sa kasalanan kasi ang goal mo is holy to holy. No? Glorified body, sanctification, nililinis mo, tinatanggal mo, iniiwanan mo ang lahat ng mga bagay na marumi. No? Kasi alam mo that you are a child of God. No? Yes, totoo. Di ba sinasabi ng iba, kasi may transformation, no? Na parang ang bilis ng transformation. May transformation na parang ang bagal ng transformation. It is depend on how you let go of your sin. No? Kung it is depend on how you, kung paano mong tinatanggal at sinusurrender sa Panginoon. No, yung lahat ng gusto mong mawalang kasalanan sa iyo. No? Ganun ang ano ng mananampalataya. No? Kaya kaya dito, yung mga evil eye na yan, sineset nila yung trap on you, no? Sometimes, ang nangyayari sa'yo, no, hindi mo napapansin, pakimute po yung mga bagong pasok. Salamat po. No? Sometimes, hindi mo napapansin, paano sila mag-build ng ano sa'yo. Ang ginagawa nila, para madungisan ka nila bilang mananampalataya. For example, ang gagawin nila, pagchichismisan ka. Di ba? Sasabihan ka nila na hindi magagandang salita. And then, ang gagawin mo naman, when you interrupt, di ba, pag nag-respond ka doon, di ba, nakukonsume mo yon, di ba? Kapag nag-respond ka doon sa mga lies na binibigay nila sa'yo at in-entertain mo yon, nagkakaroon ka ng negativity, di ba? Nagkakaroon ka, doon nagmamanifest sila sa inyo. Na kapag in-entertain mo yung mga sinasabi nila. Kaya kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tatawanan mo lang eh, papabayaan mo sila na kung ano yung sabihin mo sa kanila, anong sabihin nila sa'yo, di ba? Ganun yung mangyayari sa'yo. Papabayaan mo yung mga bagay na sinasabi nila kasi alam mo na hindi totoo. No, alam mo na hindi mo yun ginagawa. Alam mo na hindi yun ang katangian mo. Kaya wala kang panahon para mag-open door or open mo yung iyong sarili para sa mga bagay na hindi totoo na ibinabato nila sa'yo. Enable for you na hindi ka ma-defile.
no? Para hindi ka madungisan. Hindi madungisan yung mind mo, no? Hindi ka madungisan sa yung mga ginagawa at hindi ka din nila ma-interrupt at ma-misdirect sa plano ng Lord sa'yo. No, kasi kapag ikaw ay naiikot sa mga negativity na tao, no, kapatid, hindi masama na ilayo mo yung sarili mo doon. Wag na wag mong papayagan yung sarili mo na isasama sa mga taong negative. No? Kasi kapag ang tao may mga negative na thoughts yan sa'yo, they have evil eye. Meron silang envy, andun yung pride, andun sa loob na yon. Andun sa loob ng circle na yon, ilayo mo yung sarili mo. Protect your boundary. Na kasi hindi lang ikaw ang nadidefile, even your environment nadidefile. Na alalahanin niya si Eva at Adan, wala sa loob nila, di ba? Nagkaroon sila ng dungis, sabi ko nga, di ba, sa unang mga pag-aaral natin, because of the snake na nasa environment nila. Sometimes, you don't have to cast out. Hindi lahat nire-rebuke. Sometimes, you have to resist. You have to lalayo ka sa kanila para hindi ka mamantsahan. Sabi nga, di ba, mapalad ang taong nag-iingat sa kanilang mga damit. No? Sometimes hindi niyo namamalayan, nasa circle kayo ng may mga evil eye. Pangalawa, submit your will to the Lord. No? Sabi nga ng Lord, trust in the Lord, no? With all your heart, lean not on your own understanding. No, kasi hindi lahat, no, kahit maraming mananampalataya, maniwala kayo, hindi nila alam ang spiritual battle. Hindi nila alam ang spiritual welfare. Maraming nagdadasal pero hindi nila alam yung mga espiritu na kalaban sa paligid. No, kasi they never dig. They never dig. No? Kaya bilang mananalanginin, 'di ba? May mga mananalanginin na nakikita nyo ang tapang nilang mag-rebuke, nagko-command sila because they know. Ikaw nagtataka ka, bakit ganun? Itong si ganito, ang dami na nare-rebuke, nagko-command pa siya, naggaganito, kasi she knows something. She knows something sa paligid niya. Kaya ikaw, kapatid, magpalalim ka. Hindi sapat na dapat alam mo ng manalangin. Ang puro pinapanalangin mo, yung kinabukasan mo lang, di ba? Yung mga pamilya mo lang. Hindi ganon. No, yung mga may sakit lang, kapatid. There's a lot of spirit around you. Di ba sa Mark 5, yung pinag-aralan natin, yung lalaki na sinaniban, ilan na sumanib sa kanya? 2,000 na spirit. Saan galing yun, kapatid? 2,000 na spirit. Saan galing yun? Di ba? Na halos sinasaktan niya yung kanyang katawan, sinusugatan niya ang kanyang katawan. Na nung pinalayas ni Jesus sa katawan niya, kahit baboy, nagsusuicide. Di ba? There's a lot of spirit in this world na kailangan maging aware ka. Kaya lahat ng bagay dapat, kaya bakit sinasabi ng Lord, commit unto me. Trust me. Ilagay mo lahat sa Kanya, lahat ng will mo. No? Alam niyo po, sometimes, yung blessing natin, hindi binibigyan ng breakthrough ng Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ni Lord lagi ka nakaluhod sa Kanya. May mga pagsubok tayo na hindi tinatanggal ng Lord. Kasi gusto niya, sometimes gusto niya may bitawan ka. Sometimes gusto niya lagi kang nakaluhod sa Kanya. Kaya nga, obedient is protection upon the evil eye. Ang pagiging obedient ng isang tao ay proteksyon para sa mga evil eye sa paligid natin. No? When you are obedient, it doesn't mean you always understand. Amen? Hindi kailangan susunod ka dahil alam mo or naiintindihan mo. Sometimes, obedient means you give honor. Especially sa mga elder mo, especially sa mga spiritual mother mo, parents mo, pastor mo. Hindi kailangan lagi mong naiintindihan because sometimes you don't understand. But it is the things that is faith, no? Na naniniwala ka na dinala to ng Panginoon sa'yo para pag-ingatan ka. Kaya ka kumukonsulta. Hindi pwedeng lahat alam mo. Hindi lahat ng mananampalataya na nakakasama mo sa loob ng gawain, lahat alam nila. May taong dadalhin sa'yo ang Diyos at ipapaalam niya sa'yo. Maniwala ka, kaya nga we're body of the Christ, may kanya-kanya tayong kaloob. Na, hindi lahat ng bagay, be careful sa mga evil eye. Na, yung gossip is number one, yung mga pagchichismis sa kapwa is number one na open doors ng evil eye. Na? Kaya nga sinasabi ng Lord, mind your own business. Di ba sabi ng Lord kay ano naman sa'yo, Peter? Kung buhayin ko si John, di ba, ano naman sa'yo?
'Di ba may salitang gano'n si Jesus, kung nagbabasa po kayo ng Bible. Kasi gusto ni Lord, nakatutok ka, nakatutok ka sa Kanya, nakatutok ka sa paglilingkod. Na po? Kaya, sineseparate dapat natin, no, yung ating sarili. Kasi sometimes, nasa party tayo, nakasurround tayo sa mga person na may evil eye. Sometimes, we have to separate ourselves, especially our environment. Na, kaya, maraming bagay na po, na hindi lang laging ginagamit ang spirituality. In able to see people, no, kailangan nating ma-analyze sila. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na po para ma-discern yung mga soul. Pag sinabing soul, yung mga pag-iisip ng mga tao sa'yo, hindi pa nila ginagawa. Hindi nyo ba naramdaman? Minsan na-discern mo yung spirit nila. Pag hindi sila galing sa Diyos, na-discern mo. There is a power to discern the spirit. There is a power to discern their soul. And there is a power na ma-discern mo yung character and behavior ng tao na yun pag nakakasama mo. Ang spirit, they operate by demon. Malalaman mo kung nag-ooperate to ng demon o sila ay galing sa Diyos. Na? Kapag they love gossip sa loob ng churches, di ba? Tingnan nyo, may mga tao na tataas-taas ng kamay yan. Kahit galing sa church yan, tataas-taas ng kamay, nagpupuri. Pero paglabas dun sa church, maniwala ka, nakakilala ba kayo ng mga taong ganon? Na nag-gossip, na nag-uusap sila ng iba't ibang tao? Or react sila ng react sa ibang tao, kahit hindi naman nila alam? Sabi nga ng Lord, do not bear witness. Di ba sabi niya, kung wala yung tao na yun sa pinag-uusapan niyo, sa loob ng circle niyo, huwag niyo silang pag-usapan. Di ba? Lalo na kung halimbawa sa kasiraan or wala namang naitutulong yung pinag-uusapan mo, kundi sinisiraan mo lang yung kapwa mo, it's not necessary. As a child of God, hindi mo dapat ginagawa yun. No, unless pinapanalangin mo sila or humihingi ka ng tulong. No, pero kung pag-uusapan mo lang yung buhay ng ibang tao na yun, no, ano ka, nakakumit ka sa gossiping. Nakakumit ka sa pag-uusap ng gossip or paninira sa tao na yon. And it is not the right behavior bilang mananampalataya. Napo, hindi yun, wala yun sa bunga ng banal na espiritu. Kahit isa-isahin mo pa, wala doon yung chismosa. No, kaya dapat hindi tayo nagbe-bear witness sa mga tao kung alam mo na nasa circle ka ng ganong klaseng tao, kapatid, lumayo ka. Kasi isang araw, chismosa ka na rin. No? Katulad ng kindness, katulad ng goodness, nagmamanifest din ang chismosa. No? Kaya po, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa mga circle ng people na nakakasama ninyo. No? Kasi kapag manifestation ng Holy Spirit, no po? Kapag manifestation ng Holy Spirit, ang nasa manifestation sa inyo, di ba? They not talking about other people. Hindi nila pag-uusapan yun. Hindi ka tuturuan ng Holy Spirit na pag-usapan mo or pagchismisan mo ang ibang tao. No, they never talk about negative people. No, hindi ka nila tuturuan na ng mga godly man, mga godly people na totoong nagmamanifest sa kanyang Holy Spirit, hindi ka nila tuturuan na manira ng kapwa, na pag-usapan yung kapwa. No, kaya kailangan marunong ka rin mag-analysis ng tao kung positive or negative people ba'y kasama mo. 'Di ba? Paano ba sila nagre-react? Pinapakiramdaman mo rin 'yon. Dapat alam mo 'yon pag nakakausap mo sila. Paano sila nagre-react sa'yo? Madali ba silang magdesisyon? 'Di ba? Hindi na ba sila kumukonsulta? Nagkakaroon ka dapat ng analyzation sa mga tao. Because sometimes you don't have to use your spirituality na sa mga tao na to. You have discernment of behavior. 'Di ba? Na-analyze mo sila through their behavior, kung paano sila nakikipag-usap sa tao. Kasi kapag naninira yan ng kapwa nila, na nakatalikod yung kapwa nila, pag nakatalikod ka rin, ganun din yung sasabihin nila sa'yo. Kaya, sometimes, hindi natin napapansin, nadidefile tayo, nadudungisan tayo ng evil eye, ng evil eye ng mga tao. No? Actually, pag sinabi sa John 10:10, no, kung uunawain nilang by the Spirit, it's not actually demonyo, yung nagtitip sa inyo, nagnanakaw. Ano sabi doon sa John 10:10? Ang trabaho daw ng kaaway, ano sabi, nagnanakaw, pumapatay. Ano pa yung isa? Actually, ano yun? Ano yun? Ano, Nori J? Ano yun? Sa John 10:10? Pumapatay,
Sino po yung nakakaalam nun? They steal, sabi nila. The thief comes only to steal, di ba? To kill and destroy. Sabi nga. Actually, ang sinasabi dito, hindi naman to yung demonyo lang eh. Tao to eh. Tao to. Kasi hindi kanila kayang, ang demonyo naman, hindi kanila kayang nakawan eh. Gagamit siya ng tao para nakawan ka. Gagamit siya ng tao para patayin ka. Diba? Gagamit siya ng tao para ma-destroy ka. Diba? Tao to na ginagamit ng demonyo at nagpapagamit sa demonyo. Kaya nga may tinatawag na exploited eh. Exploited. No? May tinatawag na exploited. Ito yung mga tao na ginagamit ka lang dahil nagte-take advantage sila sa'yo. Iba yung taong nagpapayuse sa taong exploited. There is a difference between that. And sometimes you are surrounded by those people na hindi mo namamalayan. Kaya nga, dapat ginagamit mo rin not only the Spirit of the Lord, but also by the Spirit of wisdom. Na-analyze mo kung sino yung mga tao sa paligid mo. No, kasi nanakawan ka ng mga yan. Ang mga tao, no, na exploited, pag sinabing exploited ang isang tao, ito yung mga tao na nag-abuse ng availability ng resources mo. Ito yung mga tao na ginagamit ka at nagte-take advantage sa'yo. Pag sinabing use, no, importante to, sabi ng ibang tao, di ba? Sabi ng ibang tao, mag-ingat ka sa mga taong manggagamit. Diba? Sabi nila. Pero ako po, sasabihin ko sa inyo, yung mga people na nagsasabing, don't be used by people, na po, ako po sasabihin ko, let people use you. Let people use you. Na, kasi nakukonfuse tayo between people people na nag-exploit sa'yo sa people na nag-use sa'yo. Dalawa kasi ang ibig sabihin niyan. Ang people na nag-exploit, yung sinabi ko kanina, no? Ang gusto nila, na ang meaning nito, nag-a-abuse sila ng ability mo, of your resources and ability. No? Ayaw natin, na hindi natin gusto ng explosion. No? Pag sinasabi kasi na nag-explode sila, alam nila na may kakayahan ka, kaya tinitake advantage nila yon. Na pag sinabi namang use, no, napakahalaga ng use people kasi use is important. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka naman gagamitin ng tao kung hindi ka kagamit-gamit eh. Tama ba? Ano sabi? Di ba? Hindi ka gagamitin ng tao kung hindi ka kagamit-gamit. At yun yung ginagawa natin. Hindi ba yun ang pinapanalangin natin kay Lord? Lord, use me. Hindi ba? Yun ang dasal nyo. Use me. Di ba? Magpapagamit ka in a way na alam mo na hindi sa exploit people. Hindi yung mga tao na ang gusto lang nila is to exploit your resources. May gusto sila sa resources mo. May meron silang balak, di ba? May binabalak sila at nagte-take advantage sila sa kaya mong ibigay sa kanila. Ina-abuse nila yung ability mo, your resources mo, and your ability. Minsan yung availability mo. Yun yung pagkakaiba ng taong nag-exploit you. At yun yung katangian ng evil. Yung mga demons, yung mga evil na mga tao na nasa paligid mo, yun ang ano nila. Kasi ginagamit ka nila sa bagay na hindi naman, dahil alam nila na mapapakinabangan ka lang. No? Kaya maganap ka kapag may mga tao ka nakakakilala na ginagamit ka nila because they know nakagamit-gamit ka. No? Kaya lang, ito nga ang difference kasi, nakukonfuse ang tao sa exploited. Pag sinabi kasing exploited, yun yung mga gawa ng demonyo, no? Napopossess. Kapag napopossess nila, they use to exploit you. No? Para i-define ka nila o madungisan ka nila, no? They exploit you. Ginagamit ka nila para to abuse. Ginagamit nila yung ibang tao to abuse you, to influence you, to defile you, o dungisan ka, o pag-usapan ka, o sirain ka, o i-distract ka, o i-misdirect ka. Kasi ayaw nila na magamit ka ng Diyos. That's the difference between exploited Kita mga customer. and being Ikwitam. used. Pakimute nga po. Dua.
Yung Duwa ititag nga. daw. Duwa daw po, dalawa. Ayan, salamat po. Ayan. So, yun po yung kapagkakaiba no, na sa mga tao sa paligid mo, may tao na nag-use sa'yo. Ginagamit ka nila hanggat mapapakinabangan ka nila dahil may resources ka, ability ka, o availability ka na pwede nilang magamit. It is different between use na ginagamit ka nila na ma-influence yung mga Duwa tao. po na kami. Off mo tas kumanang sound mo. Ate Brenda, ikaw ba yun? Nag-Iilocano? Pakimute nga po. Sister, yung ate ko sister ginoin ko kaya sabi ko i-off niya yung sound. Amen po. Ayan. So, yun po, yun, yun. Kaya that's the difference between exploited and being used. No? Doon nyo po makikita yung mga user at nag-exploiter lang. Na kailangan ma-analyze mo yung mga tao po na nasa around nyo. Nasa around nyo na yun lang ang kailangan nila sa'yo. Diba? Kasi madalas po itong mga to, makikita mo sila, nasa paligid mo sila. Na? Katulad ni, tingnan nyo po, para sinasabi ko sa inyo, yung iba yung use. Na? Can I use them when I need them? And this is the unmanipulative way. No? Kapag kailangan mo sa, halimbawa, sa mga gawain, ng mga makajos na gawain katulad nito, pwede mo silang gamitin. Yan yung mga bagay na unmanipulative. No? Hindi ito ibig sabihin manipulation. Kasi ito sa gawain pa ng mga makajos. No? Sa gawain na makakapag-grow sa'yo. Pero may mga tao sa paligid natin, lalo na sa ating mga mananampalataya, di ba? May mga manggagamit talaga. May mga manggagamit. They exploit you. Katulad ni Adam. Si Adam po, di ba? Si Adam, ginamit niya si Eve. And Eve used Adam. Di ba? Kasi ang job ng ang lalaki is to protect, provide, and secure his family. Ang job naman ng woman is to serve a man while he's doing these things. Di ba? Kaya napakahalaga na, yun yung tinatawag na, ang relationship kasi is, ano siya, nagbibigayan. Na naggagamitan ka in a way na alam mo na nagpo-profit ka. Na ganun yung Diyos. Ganun din yung Panginoon. No, we're using each other to get benefits. No, hindi para siraan mo sila, hindi ka tulad ng mga evil eye. No? So, if there is nothing I can benefit from you, diba, there is nothing you can benefit to me, then our relationship is not fueled. Hindi siya napifuel, yung parang hindi siya nadadagdagan, di ba? Kung ang gusto mo lang is take, that's not relationship. Hindi relationship yung take ka lang ng take. Wala kang ibinibigay. Hindi ganon, no po? Kaya nga ang Diyos, di ba? Ang Diyos po, nagbe-benefit siya sa mga bagay na gusto niya, katulad yung 10 di ba, yung binigyan niya ng talent, gusto niya may profit. Bakit tinatanong Lord yung profit, di ba? Kasi kailangan talaga, no? Kailangan nakakapag-win ka ng soul. Yun yung benefits ng Lord sa'yo. Kasi lahat ng pagpapala galing sa Kanya, di ba? Ang benefits mo, nakaka-win ka ng soul, di ba? Si Lord naman ang magpo-profit sa'yo at magbe-bless sa'yo in return. Amen? Nakikita niyo po, ano? Bigayan siya, give and take siya. Yet that is relationship. No? It show benefit in two parties. Hindi yung ikaw lang yung take ng take. That exploit. Yun yung exploit. Yun ang gagamit ka lang. Gusto mo ikaw lang yung binibigyan, hindi ka nagbibigay. No? Kaya magpa-use ka din. Di ba? Magpa-use ka. Use, give and take. Ganun siya. No? Kaya kapag meron kang isang kaibigan or nasa paligid mo na ang gusto niya lang is take, it's become dangerous. No? Ang gusto nun is i-exploit ka lang. Exploiting you. Yun lang ang gusto nila. Yung kapag tinatawagan ka lang nila pag may kailangan sila, hindi ka man lang nila chinecheck kung okay ka ba, di ba? No, yun yung mga ganun, yun yung mga sign ng mga tao na exploiter. Na nanggagamit lang sila pag may kailangan sila. Kaya you need to test them. You need to try them. You need to know them. Hindi ka lang basta magpapapasok sa circle mo na lagi silang welcome. Analyze the people around you.
Diba? Because what destroy you is usually malapit sa'yo. Hindi siya malayo. Katulad ni Judas, di ba? Kay Jesus Christ, hindi siya malayo. He was so close. He is close to God. Si Saul, kay David, they are close. Di ba? Napakalapit nila sa isa't isa. Kaya ang ginagamit ng mga evil eye is yung mga taong malapit sa'yo. So don't give people the power to over you. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, yung mga tao na nagsasabi ng negative things sa'yo or about sa'yo, no, don't let them consume you. Huwag mong i-entertain yan because it's giveaway attention. Like, ito yung nag-give ng door sa kanila na magbubukas ka, na magbigay ka ng kapangyarihan kapag pinapansin mo sila. Kaya napakahalaga na maging attentive ka. No? Ano yung first point natin? Diba? Shut your mouth. Kasi maraming inggitero sa paligid mo. Maraming evil eye sa paligid mo. Pangalawa, diba? Commit your will to the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. No? Magtiwala ka sa Diyos. Kasi tingnan mo, akala mo ba natutuwa yung mga tao? Minsan nakikita nila yung Facebook mo, na umaangat ka. Nakikita nila yung Facebook mo kung ano-ano yung ano mo. Di ba? Yung kayong mag-asawa, magkasama kayo, sweet kayo. Hindi lahat natutuwa. Na sometimes you don't have to show up. Na tigilan na natin yung mga ganun na ugali. No? Na lagi tayong nasa social media, laging kung ano-ano yung pinapakita natin, na ano natin, achievement natin, di ba? Hindi nyo napapansin, para lang tayo nagiging hypocrite. Lahat na magaganda, pinapakita mo. Pero pag pangit na nangyari sa buhay mo, hindi mo na pinapakita. Di ba? Hinahide mo yung mga pangit, magaganda lang ang pinapakita mo. Di ba? Nagmumukha ka lang hypocrite, na binibetray mo lang yung sarili mo. Yung own altar mo, parang mo lang niloloko, para lang mapakita mo sa mga tao, no? And that is not nice. Hindi siya maganda. Na po. At minsan naman, yung mga nakakakita ng mga post mo, na they have negative reaction, no? May mga negative sila. Kaya kailangan, lagi kang maging, i-analyze mo rin yung the way you live, how you live. Diba? Ano ba yung sineserve mo sa altar ng Lord? No? Kasi kailangan it will bring honor lagi sa Diyos. No? Kasi kung nagpo-post ka lang naman, diba? At nagpapasikat ka lang, diba? Hindi rin maganda yun sa eye of the Lord. Kasi alam ng Diyos eh, sabi nga niya, binabantayan niya lahat ng galaw mo, mabuti at masama, nakikita niya. Diba? Mabuti at masama, alam ng Diyos kung ginagawa mo yun ng malinis na puso o hindi. Ginagawa mo yun kung pakitang tao lang o hindi. Diba? So what is the use? Diba? Maaaring ang tingin mo lang, nagiging hypocrite ka lang sa ibang tao. Kaya, wag din tayong laging, kapag nagpe-fail tayo, sometimes God, na nandun tayo sa sitwasyon na merong mga pagsubok sa paligid natin, na madali tayong mag-give up, no? Kaya kapag may nangyaring gano'n, nag-give up na lang tayo, imbis na ipaglaban natin, di ba? Yung bilang tayo, mga anak ng Diyos, tayo, hindi tayo anak ng talunan, no? Imbis na i-challenge natin yung sarili natin, tingnan nyo si Elijah. Kahit mag-isa na lang ni Elijah, kasi walang nagcha-challenge kay Baal eh. Diba? Sa sinasamba nila, walang nagcha-challenge. Tingnan nyo, nung challenge ni Elijah, yung mga tao, sige, sina-challenge ko kayo kung totoo yung Diyos nyo na yan. Iwain nyo pa yung sarili ninyo, o magpaulan kayo, di ba? Sinaktan-saktan nila yung sarili nila, kung ano-anong sigaw na ginawa nila, hindi nila napaapoy. Kasi noon yung mga tao, sila Jezabel, di ba? Ginadiyos nila si Baal. No? Pero nung sinubok sila at challenge nila si Elijah, yung kanilang Diyos, walang napatunayan. Sometimes, ganun din yung sa'yo eh. China-challenge ka ng Lord kung hanggang saan ka, pero sometimes you give up. Walang naglalakas na loob na move forward, no, para makita natin kung ano yung kapangyarihan ng Diyos sa atin bilang anak ng Diyos. Nag-give up na lang tayo. Kaya minsan, no, kapag tayo laging ang isip mo, ang mindset mo is to give up, maniwala ka, there is evil eye around you. Kaya maging prayerful ka. Maging prayerful kang tao, no, para hindi nagmamanifest tayo yung environment mo, no, kasi dinidefile nila yung environment mo, dinidefile nila yung mga mahal mo sa buhay, ginugulo nila yung pamilya mo, di ba? Kaya yun yung nagiging apekto sa'yo. Apektado ka nun. Kapag nagugulo yung pamilya mo, nag-aaway-away yung family mo, there is an evil eye sa paligid mo na hindi mo namamalayan. No? Kaya don't give up. No? Don't give up. At huwag ka naman ding magbibigay. Ate Eleonora, pamute nga po. Huwag ka rin magbibigay ng pagkakataon sa kanila na ma-open yung door mo para magkaroon ka ng mindset na unclean dahil sa kanila.
Wag mo nga i-open yung door mo ng jealous nila kapag may jealous sila or negative thoughts nila, no? Just always believe that there's a Lord, no? Pag kinumit mo yung will niya, yung will mo sa Lord, ikinumit mo yung will mo sa Lord, no, hayaan mo na God will make a way. Kasi pag para sa iyo yon, walang bagay na ibibigay ang Diyos na mananakaw ng kaaway. Yun po yung tatandaan natin, no? Kaya nga sabi ni Lord, pumunta ako dito, 'di ba? Pumunta daw siya dito para magbigay ng buhay sa atin. And have it to the full, sabi niya, di ba? Kung ang kalaban, nagnanakaw sila, they come only to steal and to kill and to destroy, I have come, sabi ng Diyos, that they may have life para magkaroon tayo ng buhay and have it to the full. No? Anong sabi niya? Anong sabi niya sa Matthew? Di ba? Sa Matthew 10. Sa Matthew 10, na po, sa Matthew 10, binigyan tayo ng kapangyarihan. Na po, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para mapaglabanan natin yung mga evil. Sabi niya dito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 'Di ba? Yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Sa Luke 10 din, 'di ba? Sa Luke 10, ano pong mababasa niyo doon? Sa Luke 10, sinabi niya doon sa 19, verse 19, anong sabi niya? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. 'Di ba? Pero anong sabi niya? Ngunit magalak kayo. Hindi dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Kasi ang goal natin is mag-entry tayo, pumunta tayo sa buhay na walang hanggan. Pumunta tayo sa buhay at sa tahanan na inihanda ng Lord para sa atin. Na po? Kaya mag-ingat tayo sa paligid natin, sa katulad ng pinag-aralan natin ngayon, sa mga evil eye na nasa paligid natin. Hindi dahil mananampalataya tayo, we are exempted para madumihan tayo ng kaaway. Hindi dahil mananampalataya tayo, we are exempted na atakihin tayo ng kaaway. Kaya matuto tayong mag-analyze ng mga tao sa paligid natin. Lumayo na tayo sa mga taong chismosa. Lumayo tayo sa mga tao na nagdudumi ng isip natin at walang alam sabihin kundi negativity. Lumayo tayo sa mga tao, ng circle ng tao, na wala silang alam gawin, kundi kapag naririnig mo sila na nag-uusap ng ibang tao, kapag wala ka, ganun din sila sa'yo. Maniwala ka. Kaya, purihin ang Panginoon, dito po, tuturuan tayo ng Lord na wag ka lang, hindi lang puro spiritual ang pinapagana natin. Kailangan marunong din tayong magkaroon ng wisdom, na spirit ng wisdom at discernment sa mga tao, behavior nila and character ng mga tao na nasa paligid natin na pwede nating layuan because sometimes your environment defile you. Dinudungisan ka. Amen? At kapag nadungisan ka, hindi ka na nagiging pure at malinis sa harap ng Diyos. Kaya minsan nagugulo ang mindset mo sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa mga taong ginagamit to destroy you, to kill you, 'di ba? Kinikil nila 'yung kapayapaan mo, kinikil nila 'yung joy mo. Na yun naman ang binibigay ng Lord, ang love, joy, and peace sa buhay mo. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Kaya matuto tayo, sabi, ano yung advice sa atin? Shut our mouth. We have to shut our mouth because there is a lot of evil eyes sa paligid natin. At commit our will to the Lord. Praise God. Let's pray po. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you, Father, for teaching us. Salamat po sa oras na to, Panginoon, na tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami to open our mind, Panginoon. Sinabi mo nga sa iyong salita na ang iyong mga anak, your people, ay napapahamak, Panginoon, because of lack of knowledge. Dahil sa kakulangan namin ng karunungan sa paligid namin, kakulangan namin ng karunungan sa anong meron kami, kakulangan namin ng karunungan sa kapangyarihan na pinagkaloob mo, na pinagkalooban mo kami ng authority and power to resist the evil, to cast out them or rebuke them, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for the wisdom, knowledge, and understanding to
to manifest sa amin, Panginoon, yung mga bagay na mag-manifest sa amin, Lord, yung mga wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, na hindi kami nagiging aware, Panginoon. Kaya patuloy ka naming pinapupurihan, patuloy ka naming pinasasalamatan, Ama, sa araw na to, at patuloy naming itinataas sa iyo at hinihingi, Panginoon, ang iyong tenga na marinig ang aming mga dasal, ang aming mga dalangin, Panginoon, na aming itataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.